Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin itong mga kababayan, itong si Hanilet, common wife ni PRRD. Dahil ito po si Hanilet mga kababayan ay nag-iikot po ito. Nag-iikot po ito mga kababayan. Ayan ha, si Hanilet, nag-iikot po ito mga kababayan na parang nagpapa-interview po siya sa mga radio o kaya vloggers at sinasabi niya nga po dito mga babayan na hindi raw deserve ni Rodrigo Duterte ang makulong sa ICC. In short mga babayan, ugali na po nila ito, ang manumbat. Lahat na lang mapa Vice President, kung matatanda natin mga babayan, si Vice President sinumbatan si Risa Ontiveros. Si Basti Duterte sinusumbatan si PBBM tungkol sa paglibing. Doon sa tatay ni PBBM. Diba? Ngayon mga babayan, ito si Hanilet na naman. Si Hanilet po mga babayan ay wala na namang iba kundi ang bukang bibig nito. In short, sinisiraan po niya at hinihikayat ang mga tao na maniwala sa kanyang sinasabi. Dahil ang sinasabi niya mga babae nito, hindi raw deserve na makulong si PRRD kasi nga po mga babayan, ginawa naman daw ang lahat. Ginawa ang lahat. Inisa-isa ni Hanilet mga babae, no? Kahit daw nung presidente raw si PRRD, kahit daw may COVID, nagtatrabaho, kahit patanda raw siya, pumapasok pa rin sa kanyang trabaho. Lahat daw ng mga para sa ikabubuti ng taong bayan ay ginawa ni PRRD, tapos ito pa raw ang isusukli. Ito pa raw ang isusukli, ang ipakulong siya mga babayan. Sabi ni Hanilet. Okay, pakinggan natin mga babayan si Hanilet. Pakinggan natin muna bago tayo magbigay ng reaction. Message ko sa Pilipino, kabalo magod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before bulanding ang bagyo, na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mapala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na... mga babayan, inisa-isa niya, kahit daw sa bagyo, nangunguna si PRRD. Papalala ko lang sa iyo, ma'am, no? Yung bagyo po na sinasabi mo na nangunguna si PRRD, ang ibinigay po niya doon ay mga putol na nyug. Yun po ang pinamigay niya, at saka tarpaulin. Nanguna nga sa Yolanda, minimension mo na si PRRD din ang nakatulong. In short mga babayan, nanumbat po dito si Ma'am Hanilet, no? Tuloy mo muna natin mga babayan. Pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan ang papolitika. Ang tao lang si pamugos niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na giingnan ako ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Mauna man na iya. Ang isog-isog niya na iresulta. Mayon tayo nag-abuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Nagpakumbaba siya, miski presidente na siya. Hindi raw naging abusado si PRRD at hindi raw nagnakaw. Kahit konti ay wala raw siyang ninakaw mga babayan. Yan yung paawa effect dito ni Hanilet Abansin niya mga babayan, no?
kay PRRD. Tuloy pa natin. Makita niya siya mataatong tao. Naluoy ko kay pagkaon na lang ng tani ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan. Wala ka pa naman sa akong pagtabang. Hindi raw niya alam mga kababayan, no? Hindi raw niya alam kung paano siya makakatulong kay PRRD. Yan ang sinasabi niya dito, no? Tuloy pa natin bago tayo magbigay ng reaksyon. Maski kaluoy na lang ta. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sabi niya mga babayan sa Tagalog, kasi Bisaya, no? Tinatagalog lang natin. Kahit daw kaawaan na lang si PRRD. Kahit awa na lang daw ang ibigay dito kay PRRD, kahit hindi na respeto. Ayan ang sinasabi niya dito. Sobra daw ang abuso na ginawa kung paano raw siya inaresto. Okay? Tuloy. Simple lang ay yung gusto. Deprive pag yun ninyo. Simple lang kayo ang gusto na. I-deprive yung miskin gipatay na utani mo siya. Dito. Mga kababayan, si Hanilet po ay masyado raw, ayon daw sa kanyang napag-alaman, si PRRD daw ay inaabuso doon sa Netherlands, sa kulungan. Mayroon nga tayong nabalitan ng gano'n, no? Ang sinasabi dito ni Kitty Duterte, yung anak niya, na hindi raw pinapainom ng gamot, hindi raw pinapakain, mas maganda na lang daw sana kung itong si PRRD ay pinatay nyo na lang. Yan ang kanyang paawa dito mga babayan. Okay mga babayan, bago natin ituloy, bigyan ko kayo ng bigyan ko po kayo ng reaction. Magbibigay po tayo ng reaction. Unang-una po, napanood po natin yung video, no? Kung paano po siya inaresto. Alas 9, sinundo po siya, sinalubong po siya ng PNP ng Interpol sa airport. Doon na sana siya babasahan ng kanyang Miranda rights, no? Pero nakiusap, kitang-kita naman sa video, no, na nakiusap itong yung grupo ni former President Rodrigo Duterte, at na sabi sa isang lugar na hindi masyadong magulo. Kaya dinala po siya sa Villamor Herbes, mga kababayan. Nakarating po sila alas 10 ng umaga at pinagbigyan po alas 10 ng umaga, mga babayan, hanggang umabot po ng alas 8 ng gabi. Pinagbigyan siya ng PNP na wag muna isakay dahil may hinihintay pa, at yan niya si Vice President Sara. Ngayon po mga babayan, dahil mahaba na po, alas 10, alas 11, alas 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hours. 8 hours. Diba? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 hours, mga kababayan. Halos isang araw, mga kababayan, no? Yan po ang ibinigay dito ng PNP. At pinaupo pa nga si PRRD sa dating upuan daw niya, mga kababayan, nung siya po ay presidente pa. Doon pa lang po, mga kababayan, ay special treatment na po yun sa isang mayroon warrant of arrest, no? Bilang respeto siguro, kaya ginawa ng PNP yun. At saka makikita po natin na pinakain, binigyan ng doktor, pinatulog. Pagdating po ng alas 8, mga babayan, ano nangyari?
hindi na po pumayag ang PNP. Ano ba yung sinabi ni ano? Kasi naramdaman na po eh. Naramdaman na po ng PNP mga babayan na si PRRD ay gumagawa na lang po ng delete tactics. Yan na lang po ang kanyang ginagawa mga babayan. Umaasa na lang si PRRD na mayroon na kukuha sa kanya doon sa Villamor Herbest. Ganun ang style nun eh. Nakikilo si Vice President, Bato de la Rosa, Robin Padilla, lahat ng kanilang mga kampi ay kikilos para sa pilitan kunin siya doon sa Villamor Herbest, mga babayan. Hindi po mangyayari yun. Once na pinasok nyo po yun, gulo ang hanap nyo doon, mga babayan, di ba? Kaya yan mo, mga babayan, naging special treatment po ang pagtrato kay PRRD bago po siya inalis dito at nilipad papuntang Netherlands. Ngayon, kung nakakarinig kayo doon ng pang-abuso na hindi pinapainom ng gamot at hindi pinapakain, sabi nyo, hindi inaalagaan. In short, hindi inaalagaan. Sabi nyo. Mga kababayan, paano niya nalaman? Wala naman siya doon. Di ba? Paano po ninyo nalaman na inaabuso si PRRD sa Netherlands, sa ICC? Wala naman kayo doon. Dahil ba sa kwento na naman ni BP Sara? Kasi siyang nandoon, siya lang nakakadalaw doon. Nagkwento na naman si BP Sara sa inyo na, di ba, sino pa ba magkikwento mga kababayan? Samantala, mga kababayan, ang pagkakaalam natin, si Vice President lang po ang bukod tanging nakakadalaw kay PRRD. Wala nang iba. Kahit si Mijal Dia hindi nakakadalaw. Si Vice President lang, mga kababayan. Ibig sabihin, si Vice President ang inyong source kung bakit nasasabi nyo yung mga ganyan pananalita na inaabuso siya doon. Diba? Pangalawa po mga babayan, lumalabas dito sa pinagsasabi ni Hanilet, ni Ma'am Hanilet, nanunumbat po. Sa Baguio raw, nangunguno si PRRD. Kahit daw may COVID, pumapasok sa trabaho bilang dahil nga presidente. Hindi raw nagnakaw kung ano-ano pa mga babayan. Natural lang po yun kasi presidente siya. Natural lang po yun, ma'am. Manguna sa mga kalamidad. Of course, presidente siya. Kasi kung hindi niya gagawin yan, magiging walang silbi po siya na presidente. Diba? Yun po mga babayan. Pagpasok, natural. Presidente siya. Kailangan niya po pulungin ang kanyang mga gabinete kung ano dapat mga gagawin. Bakit mo isusumbat yan sa taong bayan? Hindi naman ang pagiging magaling or sabihin na natin magaling na presidente si Digong. Hindi po yun ang punto natin dito. Hindi yan ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito mga babayan, wala pong iba kundi ang paglabag sa crimes against humanity. Diba? Yan po ang kaso niya. Hindi po, wala po siyang kaso na hindi siya magaling na presidente, na nagnakaw siya. Hindi yan ang kaso. Kaya wag niyo pong isusumbat sa taong bayan ang mga nagawa ni PRRD. At saka, please lang, wag po kayong magdadrama na tipong kinakawawa si PRRD or tipong yumao na. Kasi tuwing magsasalita kayo, umiiyak kayo. Iyak. Hindi pa naman patay yung tao. Nakakahiya naman sa paawa ang tawag dyan eh. Sorry po, marunong tayo rumispito ng may matanda. Marunong tayo rumispito. Pero, mga kababayan,
kung ito nang naman ang kanilang pinagsasabi na nagpapaawa sa tao, hindi po lahat ng tao maawa dahil alam ng taong bayan, siyempre, except yung mga diehard DDS. Pero yung karamihan, alam nila kung ano at kung bakit naaresto si PRRD. Hindi po ang pinag-uusapan dito, hindi yung nagnakaw siya. Hindi yun. Yung magaling sa bilang presidente, hindi yun. Diba? Hindi yun ang pinag-uusapan. Yung mga nagawa ni Digong, wala tayong pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, itong crimes against humanity. Yan po ang pinag-uusapan natin, mga babayan. Kaya tama na po yung paawa effect natin, di ba? Kasi kung yung iba ay nabubudol ninyo, hindi lahat. Hindi po lahat. Tuloy natin ito, mga babayan. Pakinggan natin. Dapat ninyo, may 80 years old na guna siya. Kabalo ko sa iyang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Tapi buso. Grabe. Wala man na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala man na siya gi-pusil. Wala man na siya gidunggag. Ilang accusations, 9 kabuo. Asa man ang 9. Wala maganin na yung magkiti. Siguro ng 9 na gina-accuse siya. Gani, grabe gani, gulong na lang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pag ginabuhat diri sa mga di ko katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala na ko nakauli sa among balay. Plano-plano na lang ko asa ko matulog. Ang iyo lang ko. Wala ko kabalong sa wala ko kabalong sa mo. Wala ilang ko kay ultimo pagkaon ana ba? Minisaya na ang gusto ana. Kung uba naghandong mansyon ka na sa dili. God. Maghangyo ko sa inyo. Di ta mo undang ato di siya mabalik. Ayaw yun mo undang. Di ta mo undang. Please continue to pray for him. And for us na maunsa na mo ni habang Pilipino. Ay, mga babayan, ang huling payag dito ni Hanilet, huwag daw sila titigil hanggat hindi nakakabalik dito si PRRD sa Pilipinas. Hintayin na lang po natin, no, kung ano ba talagang mangyayari dyan. Ngayon, kung siguro, sana, ito lang naman sa akin, no, sana po, respetuhin po natin ang presidente. Respetuhin po sana natin ang presidente, no, at imbis na insultuin ninyo ang presidente na hindi naman siya may kasalanan dito, ay sana humingi na lang kayo ng tulong sa presidente. Diba? Ano lang naman. Humingi na lang kayo ng tulong sa presidente. Kaysa naman na magtapang-tapangan pa kayo. Diba? Imbis na kalabanin ninyo ang presidente, dapat ang gawin ninyo, humingi kayo ng tulong sa presidente. Diba? Yun na lang sana ang gawin nyo. Salamat sa inyo lahat, mga babayan!